Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video po tayo ngayon dito sa ating senadora na si Hontiveros update, random issue including POGOS 2025 national budget. At ito ay may natuklasan na si Senadora Hontiveros. Alright, panoorin po natin ang video na to dito sa Senate hearing. Alright, let's get it on. Napuyat for the past 2 weeks dahil nag-participate siya actively sa budget deliberation. She is the chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Let us all welcome Senator Risa Hontiveros. Hi, ma'am. Good morning. Hi, Miss Sally. Good morning po at sa lahat ng mga kasama ko. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng POGO at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga... Ayan, bagong natuklasan na espiya dito sa Pilipinas, dito kay Alice Guo. Alright, and panoorin po natin yan guys. POGO. Kahit na meron ng executive order banning POGOs mula sa palasyo, may mga hindi pa ring malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng POGO at ng mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. May good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban sa human trafficking, 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang POGO at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o SAEC-CSAM para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksyonan yung nauulat sa strengthened anti-hospital deposit law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital. Kaya palalakasin natin ang sumbungan board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 million pesos sa kanilang operasyon. Sisiguraduhin natin na ang 2025 national... Ayan, sisiguraduhin dapat sigurado ang budget talaga na yan ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Ma'am, dun sa last hearing on POGO sa November 26, sino po mga ipapatawag? Kabilang pa rin po ba si Alice Guo? Yes, kabilang pa rin po si Guo Huaping. Ayan, please note guys, November 26, mayroon na naman hearing kasama si Alice Guo ng mayor ng Banban. Alright, subaybayan po natin yan. At yung iba niyang mga co-accused, sina Cassandra Leong, sino pa ba yung ating iimbitahin sa grupo nila? And of course, Tony Yang, mag-amang, Tony Yang mula sa Cagayan de Oro, POGO Hub, at yung mag-ama na naaresto naman dun sa POGO Hub. Ma'am, can you share us kung ano yung mga bagong information na na-gather nyo tungkol sa mga espiya dito sa ating bansa? Siguro po, abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na napitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga... Parang ngayon lang nila nalaman, maraming espiya talaga. Revelations dun sa Al Jazeera interview. Dito sa Pilipinas. Zoom interview dun sa isang nakasama ni Shi Zhejiang dun sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Pero ma'am, nagkaroon ba kayo ng communication doon sa nakadetain sa Thailand? Zhejiang. Patuloy po yung naging efforts namin, pati sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, na makontak ng ating gobyerno. At kasama na namin dito sa Senado, si Shi, para mapatunayan o mapasinungalingan man yung kanyang mga revelations tungkol kay Guo Huaping bilang di umano kapwa
espiya o ahente o asset niya dito sa Pilipinas sa kamay ni Madong Lee, tama ba? Sa kamay ni Madong Lee. Naging mas urgent po yung Ayan, talagang may spiya at mga kasabwat nag-imbestiga lang dito sa Pilipinas upang masakop na tayo. sumikap namin at sa pamamagitan sana ng ating mga executive agencies, makontak at makausap si She dahil nabalitaan ngang inilipat siya ng bilangguan. Opo. At alam po natin, minsan kung gaano pwedeng maging mapanganib yung ganyang pag-iba ng status o location ng isang masasabi natin importante at hindi ordinaryong bilanggo. So hanggang ngayon, hindi alam yung whereabouts, ma'am, ni si Jean? Hindi pa po matiyak publicly ang exact bagong location si Shi Zhejiang. Yun lamang na nasa loob pa rin di umano sa Thailand. Kaya patuloy din yung pakiusap ko sa ating gobyerno, makipag-ugnayan sa gobyerno ng Thailand para ma-secure sana iyang contact kay Shi Zhejiang. So can you tell us na po, ano yung mga proposed bill na sa tingin niyo dapat isulong para nga ma-prevent na itong mga issue about sa Pogo, sa mga Chinese spy? Alright, ayan na. Subaybayan po natin yan. Alright, let's get it on. Alright, mega loud shoutout. Alright, panoorin po natin guys. Denso Appliances, your trusted partner. So, iba't ibang areas po ito. Kasama na yung DSWD response sa ating mga POGO victim survivors. Yung usapin din ng oversight sa implementasyon ng ating agrarian reform laws dahil nga dun sa pagpapagamit sa POGO pala, nung lupang tinayuan ng POGO hub sa PORA, pero nauna ng na-award dapat sa mga agrarian reform beneficiaries pag-usapin ng fake birth certificate. So, yung paghihigpit ng ating mga batas, polisiya, procedures tungkol sa birth certificates na hindi malusutan ng napag-alaman natin higit 1,000 fake birth certificates tinagurian ng PSA na spurious birth certificates, pero kakauti pa lamang ang idinulog nila sa Office of the Ombudsman para ito ay makansela. Kasama na po yung kay Guo Huaping na spurious birth certificate. So, kailangang bilisan po yung prosesong iyan. And syempre, yung isa sa pinaka-importante ay yung paglilinaw at pagsasara ng mga gaps dun sa EO na inilabas para sa pagban ng POGOs. Nagpapasalamat ko yung layunin ng EO na yan, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa ng just transition, ang mga alternatibong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga POGO. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa dun sa EO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng POGO operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwede mag-POGO ba dyan? At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng CEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang POGO doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction na. Ang dami pa palang POGO, no? Ayan, hindi pa natatanggal sa Pilipinas. Ang PAGCOR. Tapos, yes, and of course, last but not the least, na magre-reinforce by force of law dun sa dapat ma-improve na EO yung anti-POGO bill na sisiguraduhin ko sa periods of intercalation and amendments, linawin yung mga malabo pa at isara yung mga gaps. So ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 months before the year end, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely, wala nang POGO? Do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin. At masyado silang malikain Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga POGO operations sa likod nga ng mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes doon sa EO na yon. Alam po natin na hindi rin kabilis na maglikha at mag-provide ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya mabutit, napalitaan po namin
nagdadaos at magdadaos pa ang DOLE ng mga job fairs. At sana i-maximize po nila iyan, face-to-face job fairs, yung pag-extend ng reach ng job fairs na iyon sa pamamagitan ng mga online na job offers sa ating mga dating POGO workers. Pati nga po yung maximize nila sa presensya at mga programa ng mga peso sa ating mga LGU para mag-reach out. Dahil naalam natin at dahil sa mga raids na isinagawa ng mga otoridad, Ayan, dapat talaga repasuhin ang mga POGOs at palisin ang mga pogo na yun. pati nga po dyan sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at maaring sa iba pang mga lugar. Before RG, ma'am, government official, nagpapayo pa sa mga pogo? Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganun. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, bilang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations. Okay, RG. May microphone. Ma'am, follow up lang dito. Kasi ma'am, nabanggit nyo yung policy gaps dun sa EO. And if you take that in the context of the other point that you made, which is may mga nagdi-disguise na as other legitimate businesses, it stands to reason to think na baka hindi kaya may pinaburan talaga yung EO as formulated na certain parties. Maybe it was, do you think the gap, accidental gaps or innocent gaps, or were they really put there to provide an escape hatch for certain favored parties? And if ever, who would be those favored parties? And who did the favor? I hope na walang pinaboran dun sa pag-draft at pag-issue ng EO. Dahil naalala ko nung una kong itinanong bakit mukhang may loophole para sa mga tulad ng SESA makalusot sa ban on POGOs. Nilinaw naman kaagad ni Executive Secretary Bersamina, hindi kasama sila. In fact, meron kaming hiwalay pang issuance mula sa Office of the President o Office of the ES, particular para sa SESA. So, hopefully, walang balak o nagkataong pinaboran. Pero, it still stands to reason na mayroong gaps at mayroong mga malalabo pa dun sa current na formulation ng EO. So sana, iwasto nila, ginawi nila, whether dun sa aktual na EO or sa paglapas ng dagdag pang EO para wala talagang lusot yung mga POGO sa anumang forma, sa anumang pangalan, para sa kanilang patuloy na operasyon. May nagbanggitin po sa amin sa isang budget plenary yata na or was it a confirmation hearing na 2 weeks before yung deadline na December 31 ay talagang puspusan yung mga operations para siguruhin walang POGO na matagumpay na makakalusot dun sa deadline. Ma'am, ipapatawag niyo po ba yung mga nabanggit sa inyong pangalan ng mga sinusumbong na nagko-coach pa dun sa mga POGOs who want to disguise themselves? So, will they be the subject of your investigation? Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Yun lamang fenomeno na yun na, merong mga official, pati government officials di umano, na sila mismo nagpapayo sa mga POGO operators na lumusot sa ganoong paraan. Pero, pinablicize ko na kaagad, nag-serve ng warning. Kung totoo yan, at alam nila kung sino sila, tigilin nila yan. Ma'am, what offense would they be committing by coaching these people? Kasi it's one thing for the company's own private lawyers to do the advising, that's their job. But if it's the regulators doing the advising, that's that's a collusion or something of sort. Totoo. Well, itatanungin ko sa mga abogado sa legislative staff ko, ano ba yan? Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture o mga miyembro ng executive na dapat ay nagpapatupad ng batas at sila mismo ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle, sa ilalabas namin batas laban sa POGOs, mas mabigat ang accountability nila. Noong kahapon, di ba, si BIRD Secretary John V. Rimulya, he said na may mga POGO na nagre-register na bilang mag-open ng resort o kaya restaurant para disguise. Oo, talagang bantayan ninyo yan. Marami talagang gumagawa ng paraan para makuha nila ang lupa, masakop tayo. Ayan talaga ang target ng mga Chino na yan, na makuha ang Pilipinas at kamkamin bago tayo sakupin. Nangyari na sa atin yan Nakaraang gera, siglo. Yun, para makapag-operate pa rin ng POGO. Tama po, bukod nga sa resorts, yung iba ay nagbibihis na parang restaurants. Kaya lalong may responsibilidad yung ating LGUs dahil pagka-ban pa lang noong SONA, naglabas na ng listahan, pinadala sa mga respective LGUs na yung mga nalalamang location ng mga POGOs. At kung ngayon, nagdi-disguise sila bilang restaurants, bilang resorts, narinig ko bilang KTVs o
ano pa man, talagang on notice ang DILG, on notice ang ating mga LGUs na gamit yung visitorial powers or inspection powers ng mga LGUs, patutuhanin na wala ng POGO na nag-ooperate sa kanilang mga jurisdictions at walang otherwise legal na business establishments na nagsisilbing front sa mga POGO operations. May liability po ba ang LGU sakaling makalusot itong mga POGO na mag-open ng ganung klase ng business na front lang para tuloy pa rin yung kanilang illegal operation? May liabilities ang LGUs at pati po yung DILG o ibang department ay nagbanggit nun sa isang hearing na naglo-look forward sila sa mga pag-amyenda sa local government code para mabigyan ng mas malakas, malinaw na mas malakas na kapangyarihan ang DILG o ang LGUs mismo na tukuyin, investigahan at kung mapatunayang may sala, disiplinahin yung mga local government officials na sa halip na tugisin ang mga POGO na isang illegal na economic activity na ngayon ay bibigyan pa ito ng proteksyon o legal cover. Before, Raymond, ma'am, dumi pa sinabi nyo na may loophole kayo nakita doon sa EO na Malacanang. It doesn't mean naman nagdududo kayo sa sincerity ng utos ng Pangulo na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Yung sincerity, yung huling gusto ko sanang bitawan dahil naka-standing ovation pa ako dun sa pag-anunsyo ng ban on POGOs by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs nung SONA. So, yun ang huling dapat baliin, di po ba? At nasundan naman na nila ng isang EO, bagamat may mga kailangang iwasto na malabo o butas sa EO na yon. At kami po sa Senado ay hindi rin naiiwanan ng malayo. Meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa into law. So, panghawakan po at patuloy na patunayan ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO. At dahil nga po nasa proseso na yung anti-POGO bill, patuloy na mapapatunayan ng administrasyon ang sinseridad nila laban sa POGO sa pamamagitan ng pagsuporta sa panukalang iyon. Gusto ba nilang isama sa priority legislation ng LIDA? Gusto ba nilang i-certify as urgent? Ito urgent talaga kasi kulang na, no? Gaya ng sinabi niyo, Ms. Sally, kulang na sa isa't kalahating buwan yung pagpapa-epekto talaga ng deadline. Okay, Raymond. Going back to dun sa issue, para bang yung POGO is nagpapanibagong anyo. Tama ba na yung responsibility ng pagbabantay ay iatang lang sa LGU or other agencies should step in para magkaroon ng unified action against the operation of the guerrilla operations ng POGO? Other agencies have stepped in at kaya nakita natin itong nakaraang mga buwan bago pa inanunsyo yung ban ng SONA, yung pagkilos ng PAO na nagsilbing bilang isang coordinating agency o lead agency dun sa interagency nila at humingi at nagpataw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa mga raids, sa pag-rescue sa mga victim survivors, sa pag-facilitate ng pag-uwi o deportation ng mga dayuhang na-rescue o na-aresto na either victim survivors o perpetrators. At mukhang i-institutionalize nila ito dahil sa isang hearing din nabanggit na mayroong interagency task force na magpapatuloy sa pagpapatupad ng ban na ito. Mukhang inaasahan din nila na hindi lahat ng POGOs ay susunod dahil kasama po sila sa pagpansin at pag-communicate sa amin at pag-communicate din sa publiko na yun na nga, may mga moves na ginagawa yung mga POGO para makatakas dun sa ban na iyan. At kasama na nga po yung pagbabagong anyo, di umano, pagtatago sa loob ng mga legal na mga negosyo at iba pa. Recently, merong dalawang raid na naging controversial. One was in Malate and the other one was in Bataan. Ano ho ang nakarating sa inyong impormasyon hinggil sa, kasi may mga, kahapon nabanggit ni Governor or Congressman Abet Garcia tungkol sa Bataan na very protective sila doon sa One Bataan ng PAO. Ano pong nakarating sa inyong impormasyon hinggil dito sa dalawang ito na raid sa supposedly POGO pero may mga nagdidepensa sa kanila? Yung raid Talagang may dugo depensa sa ating gobyerno dyan sa POGO. Dapat repasuhin at bantayan ang mga Chino. sa Malate, ang naririnig ko po at itinanong ko rin actually na sa mga nakaraang hearings nitong linggo ay yung issue di umano ng koordinasyon na dahil ang Dapat koordinasyon talaga ang kailangan para malaman ang talagang pakay na itong mga Chino or i-deport kung may kaso. Katulad kay Donald Trump, di ba? Pag mga illegal na records
at ibalik sa China. PAOK daw ay dapat interagency o integrating o coordinating body. May ilang mga ahensya di umano na nagreklamo. Bakit? Or rather, ang PAOK ang nagreklamo sa at least isang ahensya, no, ang PNP, na kulang or wala daw koordinasyon. At binanggit din po ng PAOK na may at least 2 pang ahensya na dapat daw kinoordinata ng PNP pero hindi nila ginawa. So tingin ko importante para sa patuloy na mataas na kredibilidad nung polisiyang pagban ng Pogo. Nararamdaman po natin ang suporta niyan mula sa publiko, mula pa nung mga pagdinig namin laban sa Pogo at kinaguwaping. Importante na malinaw yung usaping iyan. Ano ba ang naging proseso? Ito po ba ay sumunod sa mga protocols na matagal na nilang matagumpay na inoobserbahan sa mga sunod-sunod na mga nakaraang raid sa Pasay, sa Bamban, sa Porac din, sa Cagayan de Oro, sa Cebu. At dapat yung ganyang ding mga protocols ay strictly naobserbahan dun sa raid sa Malate. Para rin maging mahigpit yung kaso na mabibuild up nila laban sa mga suspected na Pogo operators doon. Doon naman sa Bataan, at syempre naman bilang kinatawan doon sa distrito nila ay ni-raise ito hindi lamang sa mga pagdinig pero pati sa confirmation hearing. Dahil nga ganun din, yun yung pinaka naging mabigat na reklamo ay hindi daw sinunod yung tamang proseso, yung klase ng warrant na dala sa raid, mga inireklamong pang-aabuso o pagmamalupit, hindi umanong pagpapakita ng respeto sa mga tao doon. Pati daw na yung mga di umanong ni-rescue ay hindi naman totoong victim. At sinabi din ito ni Sec John B. Cremulya ng DILG, sila mismo ay nag-iimbestiga dito. At ayon sa kanya, mismo si Presidente daw ay nagsabing, alamin ko anong nangyari dyan. Hopefully, hindi naman suspension, no, sa mga raid sa ibang suspected Pogo hubs dahil nga nauubos, umiiksi ang panahon bago yung deadline. Meron ding impormasyon na importanteng klaruhin na sa mga nakaraang raids, no, na nagkaroon ng mga reklamo pero mayroong kasamang na aresto doon na mga personahe na kilalang mga scam personalities, scam operators sa ibang mga bansa dito sa Asia o sa ASEAN region. Kasi kapag mapatunayan yan, di mabibigyan ng pruweba. Ayan, tama yan para mabigyan ng pruweba kung talagang may nilabag silang batas. Yung mga pag-raid, no? Ganun pa man, kahit yon ay mapatunayan, yung presensya ng mga scam operators na mga dayuhan sa mga raids na ito dito sa Pilipinas, importante pa rin, o lalong importante, na mapatunayan na walang irregularidad dun sa proseso ng pag-raid. Okay, Mav. Number, Raymond. Ay, sorry po, dagdag lang po, no? Alright guys, ayan Holidays on hold because of sore throat? Alright, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video ni Road Trip. Nung hearing nga po, nangako din po si Sec John B. Cremulya ng DILG na si... Alright, see us again sa ating reaction video. And peace out sa inyong lahat. Alright, thank you so much.